Ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. Unang kabanata. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos. Sinugo ako ng Diyos para ipahayag ang tungkol sa buhay na ipinangako niyang makakamtan nating mga nakay Kristo Jesus. Timoteo, minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang biyaya, awa at kapayapaang galing sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Pasasalamat sa Diyos at paalala kay Timoteo. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng may malinis na konsensya, tulad ng ginawa ng mga ninuno ko. Nagpapasalamat ako sa Kanya sa tuwing inaalala kita sa panalangin araw at gabi. Kapag naaalala ko ang pag-iyak mo noong umalis ako, kaya nasasabik akong makita ka para maging lubos ang kagalakan ko. Hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya, tulad ng nasa iyong Lola Luisa at ng iyong inang si Eunice, at natitiyak kong nasa iyo rin ngayon. Dahil dito pinaalalahanan kita na lalo ka pang maging masigasig sa paggamit ng kakayahang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos na tinanggap mo ng patungan kita ng kamay. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon o tungkol sa akin na bilanggo dahil sa Kanya. Sa halip sa tulong ng Diyos makibahagi ka sa mga paghihirap dahil sa magandang balita. Iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mundo. Ngunit nahayag lang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Tinanggalan niya ng kapangyarihan ng kamatayan at ipinahayag sa atin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Pinili ako ng Diyos na maging apostol at guro para ipahayag ang magandang balitang ito. Ito ang dahilan kaya ako dumaranas ng mga paghihirap. Ngunit hindi ko ito ikinakahiya. Dahil kilala ko kung sino ang sinasampalatayanan ko, at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Ituro mo ang tamang aral na natutunan mo sa akin ng may pananampalataya at pag-ibig, dahil ito ang karapat-dapat gawin ng mga nakay Kristo Jesus. Sa tulong ng banal na Espiritu na nasa atin, ingatan mo ang tamang aral na ipinagkatiwala ko sa iyo. Alam mong tinalikuran ako ng halos lahat ng mga kapatid sa probinsya ng Asya, pati na sina Figelos at Hermogenes. Kaawaan sana ng Diyos si Onesiphorus at ang pamilya niya, dahil lagi niya akong tinutulungan at hindi niya ako ikinahiya kahit na ako'y isang bilanggo. Sa katunayan, nang dumating siya sa Roma, sinikap niya akong hanapin hanggang sa matagpuan niya ako. At alam na alam mo kung paano niya ako tinulungan noong nasa Efeso ako. Kaawaan sana siya ng Panginoon sa araw ng paghuhukom. Ikalawang kabanata. Ang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. Kaya ikaw, Timoteo, bilang anak ko sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makakapagturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. Makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. Dapat katulad ka ng isang sundalong nasa serbisyo. Hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ng kanyang opisyal. Ganoon din naman, dapat katulad ka ng manlalaro. Hindi siya makakakuha ng premyo kung hindi siya sumusunod sa tuntunin ng laro. At dapat katulad ka rin ng masipag na magsasaka. Hindi ba't siya ang unang karapat-dapat na tumanggap ng bahagi sa ani? Pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo, at ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Alalahanin mo ang magandang balita tungkol kay Hesukristo na nabuhay mula sa mga patay at nagmula sa angkan ni David. Ito ang ipinapangaral ko na siyang dahilan ng paghihirap ko hanggang sa ikadena ako
na parang isang kriminal, pero hindi nakakadinahan ng salita ng Diyos. Dahil dito tinitiis ko ang lahat ng paghihirap, alang-alang sa mga pinili ng Diyos, para makamtan din nila ang kaligtasang na kay Kristo Jesus at ang buhay na walang hanggan. Totoo ang kasabihang, kung namatay tayong kasama niya, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung magtitiis tayo, maghahari rin tayong kasama niya. Kung itatakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. Kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat, dahil hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. Ang karapat-dapat na alagad ng Diyos. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito, at pagbilinan mo sila sa presensya ng Diyos na iwasan ang walang kwentang pagtatalo. Wala itong mabuting na idudulot kundi kapahamakan sa mga nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang makamundo at walang kwentang usap-usapan dahil lalo lang napapalayo sa Diyos ang mga gumagawa nito. Ang mga aral nila'y parang kanser na kumakalat sa katawan, kabilang na si Hymenaeus at Philetus sa mga taong ito. Lumihis sila sa katotohanan dahil itinuturo nilang naganap na ang muling pagkabuhay ng mga patay at ginugulo tuloy nila ang pananampalataya ng iba. Ganoon pa man nananatiling matibay ang saligang itinatag ng Diyos at may nakasulat na alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. At dapat lumayo sa kasamaan ang bawat taong nagsasabi na siya'y sa Panginoon. Sa isang malaking bahay, may mga kasangkapang yari sa ginto at pilak, at mayroon ding yari sa kahoy at putik. Ginagamit sa mahahalagang okasyon ang mga kasangkapang yari sa ginto at pilak, at ang mga kasangkapang yari naman sa kahoy at putik ay sa pang-araw-araw na gamit. Ang mga taong lumalayo sa kasamaan ay nabibilang sa mga kasangkapang ginagamit sa mahahalagang okasyon. Nakatalaga sila sa Panginoon, kapakipakinabang sa Kanya, at laging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Pagsikapan mong mamuhay ng matuwid, tapat, mapagmahal at may mabuting pakikitungo sa kapwa, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon ng may malinis na puso. Iwasan mo ang mga walang kwentang pakikipagtalo at kalokohan lamang, dahil alam mong hahantong lang ito sa alitan. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away, kundi mabait sa lahat, marunong magturo at mapagtimpi. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan, ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makakawala sila sa bitag ng Diablo na bumihag sa kanila para gawin ang nais nito. Ikatlong kabanata. Ang mga huling araw. Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. Sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Hindi lang iyan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. May ilan sa kanilang gumagawa ng paraan para makapasok sa mga tahanan at manloko ng mga babaeng mahihina ang loob. Nalulong na sa kasalanan at alipin ang sari-saring pagnanasa. Nais laging matuto ng mga babaeng ito, pero hindi nila mauunawaan ang katotohanan kailanman. Ang pagkontra sa katotohanan ng mga lalaking nangangaral sa kanila ay gaya ng pagkontra ni Janes at Jambres kay Moises. Hindi matino ang pag-iisip nila,
At ang sinasabi nilang pananampalataya ay walang kabuluhan, pero hindi rin magpapatuloy ang ginagawa nila. Dahil mahahalata ng lahat ang kahangalan nila, gaya ng nangyari kina Jannes at Jambres. Mga bilin. Ngunit ikaw, Timoteo, alam mo lahat ang itinuturo mo, ang aking pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig, at pagtitiis. Alam mo rin ang mga dinanas kong pag-uusig at paghihirap katulad ng nangyari sa akin sa Antioch, Iconium at Lystra. Ngunit iniligtas ako ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Ang totoo, lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Ang masasama at manlilinlang na may lalo pang sasama at patuloy na manlilinlang. Maging sila mismo'y malilinlang. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinanaligan. Dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Ika-4 na kabanata. Inaatasan kita sa presensya ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay at muling babalik at maghahari. Maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan ng mga tao sa mga mali nilang gawain, at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Ngunit ikaw, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa mga paghihirap. Gawin mo ang tungkulin mo bilang tagapangaral ng magandang balita at tuparin mo ang mga tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos. Ang buhay ko ay iaalay na dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. Puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. At ngayon, may inilaan ang Diyos sa akin na korona ng katuwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Mga personal na bilin. Pagsikapan mong makapunta rito sa akin sa lalong madaling panahon. Dahil iniwanan ako ni Demas at nagpunta siya sa Tesalonika. Iniwanan niya ako dahil mas mahal niya ang mga bagay sa mundong ito. Si Crescens naman ay nagpunta sa Galacia at si Tito sa Dalmacia. Si Lucas lang ang kasama ko, kaya isama mo na rin si Marcos sa pagpunta mo rito dahil malaki ang maitutulong niya sa mga gawain ko. Si Tychicus na may pinapunta ko sa Efeso. Pagpunta mo rito'y dalhin mo ang balabal ko na iniwan ko kay Carpus sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong mga gawa sa balat ng hayop. Napakasama ng ginawa sa akin ng panday na si Alexander. Ang Panginoon na ang bahalang magparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka rin sa kanya, dahil sinasalungat niya ng husto ang mga ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin sa unang paglilitis sa akin. Iniwan ako ng lahat. Patawarin sana sila ng Diyos. Ngunit hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Binigyan niya ako ng lakas para maipahayag ng husto ang magandang balita sa mga hindi Hudyo. Iniligtas niya ako sa tiyak na kamatayan. Ililigtas ako ng Panginoon sa lahat ng kasamaan at dadalhin niya akong ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen.
Mga pangangamusta. Ikumusta mo ako kina Priscilla at Aquila, at sa pamilya ni Onesiphorus. Si Erastus ay nanatili sa Corinto, at si Trophimus na may iniwan ko sa Miletus, dahil may sakit siya. Sikapin mong makarating dito bago magtaglamig. Kinukumusta ka ni na Eubulus, Pudens, Linus, Claudia at ng lahat ng mga kapatid dito. Sumainyo nawa ang Panginoon at ang pagpapala niya.